Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Pagkatapos ng meeting hinimas ni Liu Menglu ang mga balikat ni Shen Yuan habang nagsasalita. So, President Shen, hindi kita binigo, di ba? Alam mo, bago ito, kapag nakikita ko yung mga chief executive officers at senior executives, kailangan ko lang maging magalang sa kanila. Pero ngayon, ako pala yung nag-host ng meeting at naramdaman ko pa na sinusuyo nila ako. Namula siya, lumapit, humalik kay Shen Yuan, at mahinang nagsabi, ang saya ng feeling na to, salamat, hubby. Tiningnan siya ni Shen Yuan at kalmadong sumagot, ikaw ang nag-earn yan. Ibig sabihin, na-approve nila yung proposal mo. Saka, magta-trip ako ng 1 linggo in a few days. Kung may mangyari, message mo lang ako. Nag-ayos ng makeup si Liu Menglu tapos bigla siyang natigilan sa gulat. Ha? Ang bigla naman. Pwede ba akong sumama? Tinapik ni Shen Yuan ang ilong niya ng mahina at sinabi, puno na yung tour group. Sa next batch ka na lang. Pagbalik ko, mag-whole day tayo, okay? Tumango si Liu Menglu at sinabi, sige na nga. May inihanda akong birthday gift para sa'yo. Ibibigay ko pagbalik mo, definitely a surprise. May mga unfinished human resources procedures pa. Aayusin ko muna. Sumagot si Shen Yuan, okay. Binuksan ni Shen Yuan ang email niya at bulong sa sarili, ang experience sharing ni Coach Liu, matagal pa bago mag-show yung results. Hindi ko rin pwedeng pabayaan yung sarili kong pag-aaral. Tignan ko kung may natitira pang learning cards yung daddy system. Lumabas ang isang system notification. Dahil natapos ng host ang campus reputation task, current reputation points, 6,000. Sa bawat 500 reputation points na gastos, pwede kang mag-draw ng 1 beses. Gusto mo bang mag-draw ngayon? Hindi, nag-isip si Shen Yuan sa sarili, naka-accumulate ako ng mahigit 6,000 reputation points sa Foreign Affairs College. Ibig sabihin, 12 ng draws. Subukan natin ang 6 na draws muna. Pinindot niya ang confirmation. Lumabas ang isang system notification. Congratulations to the host for obtaining attribute point multiplied ilay 1 mga pwedeng iselect na attributes, height, weight, body fat, immunity, brain activity. Sumunod na system notification. Skill exchange coupon multiplied ilay 1 cash, 1,000,000 learning card multiplied ilay 1 thank you for participating multiplied ilay 2 medyo kumunot ang nu ni Shen Yuan. 6 na draws pero 4 lang yung rewards. Pero okay lang, magaganda yung attribute points. Worth it eh. 1 point lang, hindi masyadong kita yung effect, so ipunin ko muna at gagamitin later. Ang learning card yung pinaka-practical. Pag meron yan, mas kalmado na ako pagdating sa counselor. Tinawag ni Shen Yuan si Lixiao. Counselor, kailangan ko ulit matuto ng bagong kaalaman. Pupunta ako dyan mamaya. Sumagot si Lixiao, international economics pa rin. Pero hindi pa ako uwi ng ganoon kaaga. Sumagot si Shen Yuan, no problem. Hihintayin kita sa room. Biglang namula si Lixiao. Anong room? Huwag kang magbulahan. Ibibitawan na kita. Mabilis na sinabi ni Shen Yuan, paano naging bulahan? Sinasabi ko, hihintayin kita sa bahay. Mahinang bulong ni Lixiao, hindi na ako bata. Hindi mo talaga yun ang ibig sabihin. Wala sa bahay si Li Mengfei, nasa ibang lugar. Bukas ka na lang pumunta. Nakikinig ng maayos ang kaibigan niya sa malapit. Sumagot si Shen Yuan, sige. Bukas na lang ako pupunta. Tapos bulong niya sa sarili, anong biro? Ang good little sister mo, na-turn na sakin. Sabi niya sakin, nakalapag na siya at pauwi na. Lalo pang namula si Lixiao, habang iniisip, ang annoying naman ng taong to, maliwanag na yun ang ibig sabihin niya, tapos parang ako yung nag-misunderstand. Mahinang umubo si Suna. Ahem. Sabi mo last time hindi pa nagsisimula. So ngayon, nagsimula na ba o hindi? Sumigaw si Lixiao, Teacher Sona. Tumawa si Sona at sinabi, pagdating ng tamang edad, dapat magpakasal na ang lalaki at babae. Ilang taon ka nang nagtatrabaho? Ano pang ikahiya mo? Normal lang na mag-date. Sa labas ng room, bulong ni Fang Minhui nang may excitement, Hui, narinig mo ba? Nagde-date yung counselor. Dagdag ni Chen Ling. Sino kaya yung lalaking swerte na napili ng counselor?
Sabi ni Fang Minhui, malamang hindi teacher na lalaki mula sa school natin. Tumango si Chen Ling. Tama. Karamihan sa mga male teachers, kasal na. Binaba ni Fang Minhui ang boses. Yung mga hindi pa kasal, either maliit o hindi kaaya-aya. Hindi sila pipiliin ng counselor. Tinawag ni Shen Yuan si Limeng ni Hei, nasa bahay ka na ba? Sumagot si Limeng, nasa gitna ng beauty routine. Nasa bahay na ako. Ano meron? Sabi ni Shen Yuan, pupunta ako dyan mamaya. Huwag mong sasabihin sa ate mo. Nag-react si Limeng iano. Aalis ka lang pagkatapos mong magkalat sakin. Kalmadong sumagot si Shen Yuan, pwede ba tigilan mo yung salitang yan? Educated ka naman. Pwede bang maging mas refined? Tumawa si Limeng no. Gusto mong maglakad sa shady little path ko? Nagtaas ng kilay si Shen Yuan. Anong shady path meron ka? Biglang lumapit si Liu Menglu at nagbiro, then pink lips. Agad na pinutol ni Shen Yuan. Tama na. Pupunta ako dyan mamaya. Magluto ka para sakin. Humirit si Limeng sa pangarap mo. Pinayagan kitang magkalat sakin, sapat na yon. Ngayon gusto mo pa ng pagkain. Seryosong sumagot si Shen Yuan, kung hindi, wala akong energy mamaya. Sa parehong oras, sa Foreign Affairs Cafeteria, mahinang sinabi ni Qiao Li, nalaman ko. Ang pangalan ng girl ay Fang Minhui. Siya yung class belle ng class ni Shen Yuan at nag-aral ng sayaw. Kumulot ang noo ni Long Jinghan. Bakit mo yan iniimbestigahan? Kalmadong sumagot si Qiao Li, kilalanin mo ang sarili at ang kalaban at hindi ka matatalo. Tanging sa pamamagitan ng pag-alam kung saan siya mas magaling sa atin, pwede nating palitan ang posisyon niya. Nag-break into cold sweat si Long Jinghan. Kailangan ba talaga? Tiningnan siya ni Qiao Li ng matalim. Siyempre. Gusto mo bang manatili sa ilalim ng food chain niya habang buhay? Biglang may grupo ng lalaking lumapit sa table nila. Bulong ng kaibigan ng isang first-year student, huwag kang mawalan ng loob. Magandang opportunity to. Sumang-ayon ang isa. Sophomore na siya, hindi pa nagde-date. Sigurado hinihintay niya yung dramatic romance. Tumango ng may confidence ang batang lalaking may salamin. Sa tingin ko may chance. Hindi naman pangit itsura mo. Mayaman pamilya mo. Exactly yung tipo na pinakamadaling makakuha ng girlfriend sa campus. Lubhang namula ang first-year student. Qiao Li. Ako. Ako ni. Sumulong siya, hawak ang bouquet ng red roses. Nagsimulang mag-cheer ang mga tao sa paligid. Magkabalikan. 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 Tahimik na tiningnan ni Qiao Li ang lalaki. May trash bin sa tabi ng table nila. Biglang itinapon niya ang bubble tea niya sa basurahan at sumigaw, lumayo ka sakin. Naiinis na ako. Sinampal niya ang table. Natigilan sa gulat ang first-year student at mga kaibigan niya. You! Nag-hesitate ang lalaki, tapos sinubukang ilagay ang bouquet sa table. Malamig na sinabi ni Qiao Li, huwag mong iwan yan dito o itatapon ko mismo. Tinusok siya ng matalim na tingin. Ibinaon ang ulo ng first-year student, completely defeated. Biglang tumayo si Qiao Li, hinawakan ang pulso ni Long Jinghan at sinabi, Han, tara na. Lalo lang akong naiinis dito. Bulungan ng mga tao sa paligid. Ang brutal naman. Rebellious si Qiao Li. Saka, naselect siya sa entrepreneurship base. Ang clueless naman ng mga first-year students. Siya pa talaga ang inconfess-an nila. Nakatayo ng awkward ang first-year student at grupo niya. Nag-isip si Qiao Li sa sarili, ang public confessions, parang inilalagay sa grill ang isang babae. Zero interest ako. Kung hindi ko siya i-reject ng decisive, iisipin niyang may chance pa at patuloy na lalapit. Nag-exchange ng tingin sila ni Long Jinghan. Tahimik na nag-isip si Long Jinghan, make sense. Malamang matagal bago makarecover yung lalaki. Kahit makarecover man, hindi na niya kakayanin mag-confess ng basta-basta ulit. Biglang sinabi ni Qiao Li, Han, nag-decide na ako. Mag-aaral ako ng yoga at mag-enroll sa dance classes. I grind ko siya. Nag-blink si Long Jinghan. Serious ka? Tumango ng firm si Qiao Li. Siyempre. Ikaw. Sasama ka ba sakin? Nag-hesitate si Long Jinghan. Iisipin ko.
Kung mag-aaral ako, pwede tayo sa yoga studio sa ilalim ng company ni Shen Yuan. Ngumiti si Qiao Lei. Good sister. Yan ang gusto ko. Deal. I-grind natin si Fang Minhui, hindi, i-grind natin ang lahat ng ibang babae ni Shen Yuan. Sa malayo, may malamig na simoy na dumaan kay Liu Menglu. Bigla siyang nanginig. Ha? Bakit bigla akong naramdaman ng chills sa likod? Pinawisan siya ng mahina at walang malay na naamoy ang daliri niya. Biglang kumatok sa pinto ni Shen Yuan ang isang office lady at sinabi, President Shen, tungkol sa company team building activity na in-propose nyo kanina, natutuwa ang lahat. Ito ang 2 location na pinili base sa requirements nyo. Pumasok siya at sinabi, ang una ay Sunset Camp sa Kaifu. Kasama ang cooking competitions, self-service barbecue, live-action combat simulations, at karaoke. Ang pangalawa ay down mountain rafting. Sa umaga, may group strategy games. Sa hapon, rafting tapos bonfire party at lawn concert. Tiningnan ni Shen Yuan ang file at sinabi, Sunset Camp na lang, sabi ni Shen Yuan. Dahil one-day team building event lang, malamang ayaw ng lahat na mag-waste ng masyadong oras sa pagbiyahe. Saka, karamihan sa management may pamilya at gusto nilang umuwi ng mas maaga. Sabi ng lady, nakuha. Aayusin ko agad. Nag-pause si Shen Yuan. Wait, parang pamilyar yung pangalang Sunset Camp. Yun din yung pinili para sa junior high school reunion ko. Mahinang umiling siya. Forget it. Kung makasalubong ko sila, bahala na. Ang meant to come will come. Ilang sandali pa, si Shen Yuan. Tinawag ni Qiao Lei si Shen Yuan at sinabi, gusto kong matuto ng yoga sa yoga studio mo, sabi ng isang mahinang boses. Pwede bang makiusap ka sa manager para sakin? Sabi ni Shen Yuan, bakit ka biglang gusto matuto ng yoga? Tanong ni Shen Yuan. Sabi ni Qiao Lei, bigla ko lang naramdaman na gusto ko. Anyway, hindi naman masama ang dagdag na skill. Sabi ni Shen Yuan, sige. Papakiusapan ko siya na kontakin ka. 1 oras at kalahati ang lumipas dumating si Shen Yuan sa apartment ni Lixiao habang binubuksan ni Li Meng ang pinto at sinabi, pasok na. Malamig na ang pagkain. May daladalang bag ng Balenciaga si Shen Yuan at sinabi, bumili ako ng stockings para sayo. Hindi ba nasira ko yung stockings mo sa kotse last time? Binuksan ito ni Li Meng at sinabi, 10 peres. Bakit ang dami mong binili? Sabi ni Shen Yuan, 5 peres para sa ate mo. Nakaupo na sina Shen Yuan at Li Meng habang sinabi ni Li Meng, pero hindi naman ito mga style na pwede mong isuot araw-araw. Sabi ni Shen Yuan, sino nagsabing para sa araw-araw? Sabi ni Li Meng, bakit kalahati may mga letra? Hindi ko pwedeng isuot to sa trabaho. Sabi ni Shen Yuan, sino nagsabing para sa trabaho? Sabi ni Li Meng, Shen Yuan, ang jerk mo. Sabi ni Shen Yuan, tumawa siya ng mahina. Partner, ang galing mo magluto. Magluto ka pa para sakin kapag may chance. Sabi ni Li Meng, sa pangarap mo. Tumayo si Shen Yuan at sinabi, sige. Titigilan na kita. Kailangan ko ng mag-aral. Sabi ni Li Meng, sige na. Lumabas ang isang system notification using high-efficiency learning card. Kapag nagbabasa ng libro, memorize ng host ang lahat sa isang tingin. Bawat card ay tumatagal ng 1 oras. Bulong ni Shen Yuan sa sarili, ang international economics ay kina-correspond sa investment management module. Ang task reward ay full knowledge implantation ng Stanford Master of Science in Finance. 40 minuto ang lumipas, sabi ni Li Meng, hindi ba dapat may inaasikaso ka? Tanong niya nang may pag-aalala. Bakit hindi ka nagmamadali? Malapit nang umuwi ang ate ko. Habang patuloy na nagbabasa si Shen Yuan. Pinawisan at nalito si Li Meng, bigla siyang nag-change ng lightning speed outfit change at umupo sa tabi ni Shen Yuan. Habang ipinapakita ni Li Meng ang kanyang long legs at bagong Balenciaga stockings. Sabi ni Shen Yuan, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Li Meng, mabango ba? Habang ipinapakita niya ang kanyang perfectos. Bulong ni Shen Yuan sa sarili, may natitira pang 20 minuto sa learning card. May key points pa ako sa last chapter na kailangan i-memorize. Habang hinahawakan niya ang kanyang perfect ankles. Sabi ni Li Meng, tingnan mo ang oras. 7:00 na ng gabi. Uwi ang ate ko ng 9:00. Sabi ni Shen Yuan, may 2 oras pa. Maraming oras. Bigyan mo lang ako ng 20 minuto. Lumayo si Li Meng habang nagsasabi, ang gusto mo, cut it close.
Afterward, kailangan mong maligo at ako rin. Ang baboy mo. Hindi ako magbibigay. Magdusa. 20 minuto ang lumipas lumabas ang isang system notification. Congratulations to the host for mastering all key knowledge points of international economics. I-implant ng system ang lahat ng Stanford Master of Science in Finance knowledge sa utak ng host sa loob ng kalahating oras. Sabi ni Shen Yuan, phew. Tapos na rin ang pag-aaral. Alas 7:40 na. May oras pa. Kumatok si Shen Yuan sa pinto ni Limeng at sinabi, handa na ako. Sabi ni Limeng, nawalan na ako ng interes. Pwede ka nang umalis. Sabi ni Shen Yuan, sure ka? Hihintayin kita sa labas. Kung hindi ka lumabas sa loob ng 10 minuto, aalis na ako. Bulong ni Shen Yuan sa sarili, base sa pagkakakilala niya sa kanya, hindi niya talaga kayang tiisin. 5 minuto ang lumipas sabi ni Limeng, Shen Yuan. Pasok. Sabi ni Shen Yuan, mas malakas ang boses mo. Hindi kita marinig. Sabi ni Limeng, sabi ko please come in. Sabi ni Shen Yuan, pasok para saan? Sabi ni Limeng, para magtrabaho. Sabi ni Shen Yuan, trabaho, ulit niya ng kalmado. Kaya ko. Pero sino ka ba sakin? Sabi ni Limeng, ikaw ay brother-in-law ko. Sabi ni Shen Yuan, alam mo ba kung paano mo ako dapat tawagin next? Sabi ni Limeng, nag-hesitate siya, flustered at embarrassed. Sabi ni Shen Yuan, tigilan mo ang stuttering. Sagot ng maayos. Sabi ni Limeng, hindi ko alam ang sasabihin. Sabi ni Shen Yuan, pag-isipan mong mabuti. Sabi ni Limeng kinagat niya ang labi, boses na halos hindi marinig. Brother-in-law please. Habang lumalapit si Shen Yuan. Sabi ni Shen Yuan, ganoon ba? Namula ang mukha niya. Brother-in-law alam ko. Sabi ni Shen Yuan, turn around yourself. Habang lumilingon si Limeng at sinabi okay brother-in-law. Sabi ni Shen Yuan, raise it a little higher. Sabi ni Limeng, ganito. Sabi ni Shen Yuan very good habang ngumiti. Habang nanginginig si Limeng sa tuwa. 1 minuto ang lumipas bulong ni Shen Yuan sa sarili, sa simula, nahihiya at galit siya. Pero habang tumatagal, tahimik na nag-shift ang emotions niya, naging hesitant, tapos subdued. Sabi ni Shen Yuan, okay ka lang ba? Tanong niya. Sabi ni Limeng, okay lang ako brother-in-law Li. Sabi ni Shen Yuan, malapit ng alas 9. Maligo ka na. Ako ang bahala sa sahig. Sabi ni Limeng, okay. Sabi ni Shen Yuan, pagbalik ng ate mo, dagdag niya ng kalmado, huwag mong dadagdagan ng title sa harap. Sabi ni Limeng, nakuha. Habang lumalabas si Limeng sa room at bulong ni Shen Yuan sa sarili, alas 7:50 na. Malapit nang dumating ang counselor. Ang faint lingering scent sa room, kinakabahan si Shen Yuan. Kailangan ko talagang linisin to ng mabilis, iniisip niya. Kung hindi may magyayaring seryoso. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.